Habang tumatagal ay unti-unti na natin nakikita ang totoong nangyayari sa ating bansa. Ang mga lihim na nauungkat ngayon sa gobyerno, ang mga maling nakikita at bawat pondo na ipinamimigay sa mga politiko na hindi natin alam kung saan dinadala. At tampuhan ng magkapatid na Marcos na nakikita nito ang tunay na mukha ng administrasyon ngayon dahil sa mga nakapaligid sa kanyang kapatid na tila babulag na ito. Sa mga nangyayari, na patuloy na pumapangit ang imahe ng kanilang pamilya na sa halip na ituloy ang sinimulan ng ama, ay tila ba walang nagagawa ito sa paningin ng mamamayang Pilipino saan patungo ang administrasyong Marcos? Maisasalba pa ba nila ang kamaliang nangyayari na unti-unti nang nawawalan na ng tiwala ang taon-bayan sa mga Marcos? Na siya ring naging dahilan ng pagkalas ni Aimee sa kanyang kapatid sa pagpapatakbo ng bansa, kaya buksan ang inyong isipan sa ating bayan. Na walang pagbabago, walang pagkakaisa, walang pag-unlad. Eto, panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. Dito ay isiniwalat ni Aimee ang lahat ng dahilan na nakikita nitong kamalian ng gobyerno ng kanyang kapatid na nadismaya ito, na wala ng patutunguan ang administrasyong ito. Kung hindi babaguhin ni Bongbong Marcos ang kanyang pagpapatakbo bilang presidente ng bansa, kung hindi niya itutuloy ang ginawa ng kanyang ama at mga proyekto ni Duterte, ay hindi sila pagtitiwalaan na ng taong bayan upang ibalik sa gobyerno. Ang akin kasi, napakaswerte na naming pamilya, binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at linawin ang tunay na legacy, ika nga ng aking ama. Ngayon, parang nasasayangan ako dahil eto nga, 3 taon na, nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sana tinutukan na lang natin yung expectation ng tao sa Marcos, infrastructure, agrikultura, murang pagkain, mga trabaho, yung mga magandang iniwan ng aking ama. Sana itinuloy, sana tutukan pa rin natin yan. Sana hindi pa huli, may 3 taon pa naman na habulin pa rin at maiwasto ng aking kapatid. Sana isang tabi yung mga sino-sino dyan na nag-a-advise at siya ang magsabi dahil yan ang turo ng aking ama. Dito sa bidyong ito, may isiniwalat si Aimee tungkol sa pamilya ng kanyang kapatid na sinabi nito kay Sara Duterte. Eto, panoorin nyo at pakinggan nyong mabuti. Why did you disappear? Rekwento kami about Margie and Tony Boy. Kasi nakita niya yung cake sa madugo-dugo. Ay, oo! Grabe! Lumabay kayo. Nangyari yan sa akin, di ba? Tapos nandun kami sa peninsula, nalita-nalita ako. I got so many people talaga. Tapos, ay, na sa hospital, ginagayan ko siya. Tapos sabi, ay, wala yun, ganyan. Tapos kain siya ng kain, puro mga dugo. Gross! Ay, dito na kayo pakita. Oh, yes. Ay, nakarig na yun, pagka naging girl. Ngayon. Ito for protection daw, ito for... Excuse mo na, Para daw po Dito sa bidyong ito ni Maharlika at Cathy Binag ay nagtutugma ang mga pahayag ni Cathy Binag sa pagdudugo ng ilong na may kinalaman sa pagbubulgar ni Aimee Marcos na kanyang nasaksihan. Kasi sasabihin ko sa'yo kung ano yung nakita ko. Okay, alam mo that's yun. good. Pero wala naman ako nakita. Wala naman. Okay, sa pulburon lang talaga nakita mo na minsan paglabas nila may mga may residue dito. Oo, kasi nagkakansyawan pa yan sila minsan. Or sometimes kasi, eto pa yung isa, yung manhid ka na. Minsan nga tutulo na yung what do you call that? Yung uhog mo. Yung uhog. Oh, kasi nangyayari sa kanila yun. Oo, yeah, may blood. dugo. Tapos while they're talking sometimes, nililit na nila. Parang, sabi ko, my gosh. Kasi they thought it's nothing, di ba? Akala nila wala lang. So parang, minsan babanggitin mo, sandali lang, parang dugo na yan sa ano. So bibigyan mo ng tissue or whatever. Alam mo.
Pumanaw si Paulo Tantoco noong March 8 sa Beverly Hilton Hotel kung saan ginanap ang Manila International Film Festival. Isang business science sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa isang video clip na nakuha ng Billionaire News Channel, makikita si FL na sumasayaw sa after party ng MIFF gabi ng March 8. Wala pang pahayag sa ngayon ng Malacanang tungkol dito at hindi pa rin kumpirmado kung sino-sino ang dumalo sa LA. Pero sa isa namang video posted on the First Lady's social media page, makikita si Senate President Cheese Escudero, Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada, MMDA Chairman Romando Artes at Tourism Secretary Cristina Frasco. Nauna nang itinanggi at tinawag pang fake news ng palasyo ang alegasyon ni VP Sara na cover-up lang sa pagkamatay ni Tantoco ang pag-aresto sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Ruled as accidental ang pagkamatay ni Tantoco. Maaari rin daw factor ang posibleng komplikasyon nito sa puso bukod sa cocaine overdose na lumabas sa toxicology report. Sa isang ambush interview ngayong hapon, no comment si Presidential Communications Secretary Dave Gomez. Dito naman sa bidyong ito, ay malalaman nyo sa mga pahayag ni Vico Soto ay inamin niya ang mga politikong nanuhol sa kanya upang bigyan siya ng pondo na talagang masasabi mong pera-pera na lang sa politika. Ng mga politikong kurap sa ating bansa, eto panoorin nyo. May mga dala pa silang mga brown envelope, may mga laman na dokumento. Pinakita nila sa akin, sabi nila, Mayor Vico, kung gusto mo, dahil ikaw na yung mayor, ituloy na lang natin itong mga to. Meron po doon, proyekto na 20 million, kung papayag daw ako, that same day, ibibigay sa akin 20%, edi 4 million po kaagad yun. Hindi ko alam kung talagang makakapal ang mukha o baka, kasi parang mabait naman sila, siguro masyado na lang silang nasanay doon sa mga lumang kalakaran. Pero sabi ko po sa kanila, iba na sa Pasig. Sabi ko po sa kanila, huwag niyo na akong subukan. Dahil ang mayor niyo mula July 2019, hindi tatanggap kahit isang piso mula sa mga kickback na yan. At dahil sa ginawa nating paglilinis, pagbubukas ng ating pamahalaan, binago natin. Sumusunod na tayo ngayon sa batas pagdating sa procurement at sa public bidding. Ang resulta po, hindi nyo naman po kailangan maniwala dahil sinasabi ko lang, pwede nyo i-check para sa mga sarili ninyo. Pwede nyo po tingnan yung mga records natin, nagsibabaan yung presyo ng mga pinapagawa ng City Hall by 20 to 30%. Infrastructure projects, talagang bumaba yung presyo. Yung dating napapagawa ng 10 million pesos, ngayon po, yung nananalong bidder, minsan 8 million, minsan 7 million, meron hanggang kalahati ng dating presyo. Ang total savings po natin, dun sa dating napupunta sa SOP, kung tawagin nila, o kickback, ang dating ang titipid natin ngayon na dating napupunta sa kickbackan nila ay more than 1 billion pesos per year. More than. A few moments later. Dito naman sa bidyong ito ay makikita mo at mapapansin nyo. Ipinagmamalaki pa nito ang pondo na ibinibigay sa kanya ni Martin Romualdez at ni Presidente Marcos, na ang pagkalustay ng pera ng bayan ay napupunta lang sa mga politiko na hindi natin alam kung saan nila dinadala ang malaking perang ito. Eto, panoorin nyo. Tayo po dito sa history ng District 3, gumawa po tayo ng record. Sa span of 3 years ko, ang napa-approve ko pong budget, never, kahit i-combine lahat ng naupong kongresista dito, never na nangyari sa kanila. Meron na tayong nabigyan ng budget dito sa infrastructure, pati mga ating mga ISIS, 5.8 billion. Ngayon, 2025, ang binigay po sa akin budget ng ating presidente, budget ng ating speaker, is 3.5 billion. Kung patuloy tayong magpapalinlang sa mga politiko na ang hangarin lang ay pera at kapangyarihan, walang mangyayari sa ating bayan. Kung iba sa inyo ay nasusuhulan ng pera na ang kapalit nito ay boto at prinsipyo nyo na magiging sanhi ng kahirapan ng ating bansa, wag na wag nyong ipagpalit sa kaunting salapi dahil pag ginawa nyo ito. Isa kayo sa mga tumutulong sa mga kurap na politiko na magiging dahilan ng tuloy-tuloy na kahirapan ng bansang ito, maging matalino sa pagpili ng mga politiko na inilalagay natin sa gobyerno, kaya buksan ang iyong isipan sa mga nangyayari. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na sa aking channel. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.